Hi, good morning mga kasol. So, kumusta po kayo? Kumusta po yung gising ninyo ngayong umaga? Actually po, naalala ko po na may mga tanong pa palang hindi ko nasagot. So, ngayon, sasagutin ko ang tanong ni Ma'am Joanna Claire Dayo Lumayaga. Sabi niya po, Hi Ma'am Soul Harvesters. Thank you so much for your generosity and kindness. Ask po ako for our fellow followers po, ano po ang nag-inspire sa inyo to do this act of kindness for people para mas marami po ma-inspire sa inyo. Thank you Ma'am Joanna po sa tanong ninyo. So actually while nagbasa sa question ni Ma'am, din nag-grade ako sa sagot ko, yung nagiging emotional na naman ako kasi to be honest, ang dami pong bagay na nakaka-inspire po sa akin bakit ko to ginawa, bakit yung passion ko is yung pagtulong, bakit yung desire ko is gusto kong tumulong sa kapwa, kasi yun po yung naranasan ko, experience ko po yun, yung walang wala ako. Kasi nung pa lang, yung parang nagiging independent na po ako sa sarili ko. Kasi nakikita ko po yung sitwasyon ng family ko. So unang-una talaga ang nagiging inspiration ko is yung sitwasyon ko dati, yung sitwasyon namin sa family namin, na sobra naming hirap dati nung nasa high school pa ako, nasa college ako. Alam niyo mga kasol, I was a working student, nag-aaral, nag-work ako at the same time nag-aaral ako. Kasi alam ko po na hindi po afford ng family ko that time na pag-aralin ako sa college. Kaya gumawa po ako ng paraan para makapag-aral din po ako. Pinaaral ko po yung sarili ko. Though may support naman yung parents ko, pero not really full ang maibigay nila sa akin that time, because yung situation po namin dati is really so difficult. So, kaya yun po yung isa na nakapag-inspire po sa akin. Alam niyo mga kasol, minsan, pag sem break, actually doon ako nag-work sa auntie ko, nagiging babysitter ako doon sa mga anak niya, sa dalawang anak niya. So, pag sem break, umuwi kasi yung mga kapatid niya. So, naghahanap na naman ako ng work para, yung mga like, sales lady, yan, nagiging waitress ako sa restaurant, nagiging sales lady ako sa hardware, sa yung mga retail shops. So, ganun po ako ganun po ako hardworking. Kasi, nakikita ko po sa sarili namin, nakikita ko sa sitwasyon namin na hindi po pwede na yung parang pasimple lang kasi kailangan kong tulungan yung family ko. So, dumating yung point na ito talaga, hindi ko to makakalimutan. Dumating yung point na yung papa ko may work dati, pero hindi stable. Hindi stable yung sahod. Minsan nadidelay ng mga ilang buwan. So, pumupunta siya doon sa akin sa tinatrabahuan ko. Every time na sasabihin niya, May, wala pang sahod. Kung pwede ba, mag-advance ka na lang muna. Kahit bigas. Yun, sobrang sakit. Until now, maalala ko, hindi ko talaga makalimutan yun, yung mga nilalapit ng papa ko sa akin, ng mama ko. Hindi ko makalimutan kung gaano kahirap yung sitwasyon na yun. So, while kinakausap ko yung manager ko, mabait naman din yung manager ko, nagbibigay po sila, pero umiiyak talaga ako kasi sobrang sakit po. Sobrang sakit na witness mo na ganun yung hirap, na parang hindi ko gusto makita yung parents ko na naghihirap din ng ganun. Kaya umabot yung time na nakikita ko yung papa ko nagbabike papunta sa work. Yung napakasakit, akala nila maldita ako, pero deep inside my heart po, sobrang naawa po ako sa kanila. To be honest, sobrang naawa ako. Basta sobrang naawa ako. Kaya, after nung college, mas pinili ko po mag-abroad kaysa mag-work sa nagiging course ko. Kasi I was a graduate of
Bachelor of Elementary Education, pero hindi ko pinili magiging teacher kasi mas pinili ko yung abroad, kasi alam ko na mas makakatulong ako sa family ko kung nasa abroad ako. Kaya when I was in abroad, nung nag-aral na, nag-work na pa ako sa abroad, yung lahat po talaga ng support ako, yung full support talaga ako sa family ko. Kasi kahit maaga ako nag-asawa, pero alam ko po na hindi pa tapos yung mission ko sa family ko. Kasi yung promise ko talaga kay Lord, hanggang buhay pa yung parents ko. Hanggang buhay pa yung parents ko, gusto ko na maranasan nila yung magandang buhay. Kaya nung nag-abroad ako, talagang full support talaga yung binigay ko sa kanila. Full support ng tulong ko sa family ko. At through that time also, pinang-abroad ko din yung isang kapatid ko para, actually, unang nag-abroad is yung kapatid ko din. Kinuha niya ako. Then, kinuha ko din yung isa kong kapatid. Ganon kami, nagtutulungan kami para maiangat namin yung buhay namin. So, ayun, nagpapasalamat pa ako sa Panginoon kasi, isa din ako na ginamit ni Lord sa magkakapatid namin na naaangat po yung buhay ng pamilya ko po, ng pamilya namin. Kasi to be honest, hindi po hadlang yung kahirapan kung hindi ka talaga magsikap. Dapat magsikap po tayo, ipakita, kasi hindi tayo i-bless din ni Lord. Kahit anong hingi man natin, pero hindi po nakita ni Lord na hindi tayo sumisikap, so hindi din po tayo i-bless. Kaya isa din yan na sitwasyon namin dati, sa sobrang hirap namin sa family namin, na wala nang isa sa mga tindahan na napapautang sa amin kasi nga wala kaming pambayad kasi sa sobrang hirap. Isa yan na nagiging inspiration ko sa pagtulong, kasi hindi po siya madali, mga kasol, na yung naghihingi ka ng tulong na wala ni isa na tumutulong sa iyo. Kaya ramdam na ramdam ko po kung gaano kahirap yung buhay. So isang rason yan kung bakit ako nagsusumikap para at least makatulong ako sa kapwa-tao. Kasi nararamdaman ko at nararanasan ko yung buhay na meron sila. Kasi dati ganun ako. Sobrang hirap namin dati. But I thank God sa mga blessings na binigay niya. Kaya isa yan, tulad sa sinabi ko, isa yan na mga rason na yung pasasalamat ko kay Lord, yung pinapakita kong pagtulong po sa tao by the grace of God. Isa yan na sa pagpapasalamat ko kay Lord, sa pagbibigay puri ko kay Lord sa mga biyaya na binigay niya po sa amin.